Kabanata 2851. Ayon sa kaalaman ni Severin, iilan lamang sa mga semi-immortal sa Blue Realm ang nagtagumpay sa pagpapabuti ng kanilang pisikal na katawan hanggang sa perpeksyon. Isa sa mga iyon ay si Jackson, ang Grand Priest ng Barbarics. Ang isa pa ay ang espiritual na leader ng Great Thunderbeat Temple sa West Region, na nakamaster ng Akala Dharma. Malamang, sila lamang ang dalawang individual na na-perfect ang kanilang pisikal na anyo. Ganito kahirap gawin ito. Lumikha si Severin ng hindi mabilang na mini-cell universe, kasama ang masusing konstruksyon ng enerhiya at dugo sa Sky High Point sa pamamagitan ng kanyang Middle Energy Core. Bukod pa rito, paulit-ulit niyang ginamit ang kidlat upang patibayin ang kanyang katawan at itago ang kanyang espiritu sa nasabing punto. Gayunpaman, marami pa ang kailangang gawin upang makamit ang perpeksyon ng kanyang pisikal na katawan. Habang pinipigil ang kasiyahang sumisiklab sa kanya, inilagay ni Severin sa kanyang bulsa ang 3 sprigs ng dragon grass at nagpatuloy sa loob ng silid. Ang kayamanan ay abot kamay sa bawat sulok, at huminto si Severin sa kanyang paglalakad ng mapamangha siya sa isang pirasong metal na kasing laki ng kamao, kulay pula, at naglalabas ng banayad na liwanag. Ang metal ay nakalutang sa hangin at may mga dragon-like na pattern, pati na rin ang maraming rules. Naramdaman niya ang malakas na kapangyarihan ng dugo at enerhiya mula sa ore. Isang malaking bahagi ng kapangyarihang iyon ay nag-condense upang maging maliit na blood-red dragon na naglalakbay sa ibabaw ng metal. Ang dragon ay gumagawa ng maliit na chirps, na parang totoong buhay, at may liwanag na bumabalot sa espasyo sa paligid ng metal. Lumaki ang mga mata ni Severin sa pagkabigla ng sabihin, ang dragon patterned red gold. Ang Dragon Patterned Red Gold ay kabilang sa top 10 Divine Golds. Hinubog ito ng rules ng langit at lupa, at nagtataglay ng napakalakas na enerhiya at dugo. May density ito na walang kapantay. Ang kulay dugo na pulang liwanag nito ay maaaring magpasiklab ng labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, at may likas na kalidad na nagtataboy sa mga masamang nilalang. Inunat ni Severin ang kanyang kamay, at naglabas ng malakas na suction force na humila sa ore palapit sa kanya. Ang maringal na enerhiya at dugo na nagmumula rito ay nagdulot ng pagbuo ng airwaves sa paligid. Kahit na ang ore ay kasing init ng uling, hindi ito banta sa isang Supreme Paragon tulad ni Severin. Maingat niyang tiningnan ng Divine Gold sa kanyang kamay at nakaramdam ng pagkalito. Naisip niya kung bakit hinahayaan lang ng Dragonoids na may pawn sa treasure room ang isang napakahalagang bagay, sa halip na gamitin ito upang gumawa ng divine weapon. Sa ibang sacred lands, ang mga elders ay makikipaglaban ng walang takot upang makuha ang ore na iyon. Natawa si Severin at sinabi, "Sino ako para questionin sila? Sulit naman ito para sa akin." Itinago niya ang Divine Gold sa kanyang storage ring at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang kayamanan. Ang orihinal niyang layunin sa pagpunta sa silangang dagat ay pigilan ang mga demonyo na salakayin ang treasure room ng palasyo, dahil ito lamang ang magpapalakas sa kanila. Ang pagkakaroon ng ganitong pagkakataon ay tunay na swerte. Sa 9th grade Dragon Grass at Dragon Patterned Red Gold, napalakas si Severin at nagpatuloy sa pagsiyasat gamit ang kanyang divine senses. Pagkatapos ng higit kalahating oras ng paghahanap, nakalikom siya ng malaking kabuuan ng kayamanan na kinabibilangan ng ilang libong unit ng rare na metal oro. Kabilang sa iba pang kayamanan ng metal oro, dark base water, hardwood spiritual energy. Bawat isa ay mahalaga sa kanilang sariling paraan. Ang metal oro ay isang bagay na pinakaaasam ng maraming practitioner sa Starry Sky Battle Space, at naging dahilan ng maraming matitinding labanan. Pagkatapos ng lahat, may potensyal ito upang gumawa ng pinakamainam na spiritual treasures. Samantala, ang dark base water ay kilala bilang pinakamahusay na spiritual liquid. Maaari nitong palakasin ng malaki ang pag-unawa ng practitioner sa water attribute skills, kaya napakahalaga para sa mga nais magtuon sa water-attributed divine techniques. Gayunpaman, ang mga kayamanang iyon ay maliit lamang ang halaga para sa isang Supreme Paragon tulad ni Severin. Samantala, ang hardwood spiritual energy ay isa sa mga raw materials na kailangan upang i-refine ng Supreme Advanced Spell. Isa itong bihirang bagay na naglalaman ng umaalab na vitality at puno ng life essence.
Napagtanto ni Severin na naikot na niya ang buong lugar, at bahagya siyang nagkunot ng noo nang wala na siyang makita na kawili-wili. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa huling dalawang storage rooms sa dulo ng koridor. May ngiti, sinabi niya. Mukhang medyo sakam ako para sa sarili ko. Sana may mas magagandang bagay sa loob ng huling dalawang kwarto, pero okay lang kung wala. Ang Divine Gold lang ay sapat na para sulit ang buong paglalakbay. Mabilis na naglakad si Severin at pumasok sa penultimate room. Sa loob, umiikot ang mist ng spiritual essence, na pinupuno ang hangin ng divine radiance at kaakit-akit na aroma. Nang tuluyang mawala ang mist, wala siyang natagpuang mahalaga maliban sa ilang basag na porcelain bottles at natuyong 8th grade pills na nakakalat sa sahig. Sa malapit, isang ancient bronze alchemy furnace ang naglalabas ng aura ng walang kapantay na spiritual power. Ito ba ang alchemy chamber ng Dragonoids? Nagtanong si Severin sa sarili, medyo nakadama ng panghihinayang. Anumang herbs na nakaimbak doon ay tiyak na humina na ang bisa dahil sa paglipas ng panahon. Kung ito nga ang alchemy chamber ng Dragonoids, kakaunti na lang ang natirang herbs, at mula sa bilang na iyon, malamang ay mas kaunti pa sa isang kamay ang 9th grade herbs na kawili-wili kay Severin. Ang mga Supreme Paragon practitioner tulad niya ay hindi na umaasa sa pills para sa breakthroughs. Matapos tumingin sa paligid ng kwarto ng may panghihinayang, handa na siyang umalis nang madama ng kanyang divine senses ang kakaibang bagay mula sa alchemy furnace. Nagmadali siyang lumapit at inangat ang takip gamit ang mga daliri, at nakita ang isang ore na may kumikislap na green lotus. Ang ore, na kasing laki ng ulo ng bata, ay kulay golden green. Ang enerhiya mula rito ay may purple na halong liwanag, habang ang purple veins na dumadaan sa ibabaw nito ay bumuo ng nakakaakit na lotus motif. Inunat ni Severin ang kanyang divine senses at nadama ang malakas na rule of creation sa ore. Mas malakas ito kaysa sa rule of creation niya. Hahaha, tumawa si Severin ng malakas, at pinisil ang ore sa kanyang palad. Agad na tinanggal ng kanyang enerhiya ang ibabaw nito, na nagpakita ng purple gold texture sa ilalim kasama ng kumikislap na green light. Ang rule of creation ay damaloy sa kanyang mga braso at pumasok sa kanyang meridians. Isa na namang piraso ng divine gold. Namangha si Severin sa ore at sinabi, ang green lotus gold, sinasabing nilikha ito mula sa pure essence ng langit at lupa, kaya naglalaman ng power of creation. Karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Hindi maiwasang humanga si Severin sa karangyaan ng Dragonoids. Ang ikalawang divine gold, na parang green lotus na nakipag-ugnay sa purple gold, ay malamang na nilikha para sa paggawa ng divine weapon, ngunit hindi natapos sa hindi alam na dahilan. Ngayon, may 8 na akong sa 10 divine gold. Kung makuha ko pa ang rainbow divine gold at 9 nether divine gold, magagawa kong gawing immortal weapon ang Loren divine blade. Tumindi ang excitement ni Severin sa posibilidad na muling e-upgrade ang kanyang sandata. Ang Green Emperor's Tower ay kahanga-hanga sa sarili nito, ngunit marami itong supplementary functions na maaari lamang ma-activate sa ilang partikular na kondisyon. Kaya mahirap gamitin ito sa labanan. Kabilang dito ang time-based rules na siyang pangunahing highlight, ngunit hindi pa rin sapat upang ganap na matugunan ang ambisyon ni Severin. Ang Loren Divine Blade, gayunpaman, ay maaaring gawing immortal weapon. Kung magtagumpay siya, tiyak niyang kahit si Anstora sa kanyang tunay na anyo ay babagsak sa isang hampas lamang ng talam. Masayang inilagay ni Severin ang Green Lotus Gold at pinakalma ang sarili bago pumasok sa huling silid. Ang silid ng kayamanan sa kabuuan ay napakalaki, na hinati lamang ng 2 pasilyo. Sa tabi ng mga pasilyong iyon ay maraming silid na parang korte. Si Severin, bilang nangunguna sa grupo, ay nakakita ng maraming kayamanan na hindi niya gaanong nagustuhan. Mula sa metal na oro at pinongginto hanggang sa iba't ibang uri ng halamang gamot, ang mga bagay na walang gaanong gamit sa kanya ay napunta sa mga kamay ni Heth, Mona, at ilang ibang disipulo. Habang sinusuri niya ang natitirang bahagi ng silid, sa wakas ay napansin ni Severin ang huling silid sa dulo ng pasilyo. Ito ay malinaw na walang kakaibang phenomena, o walang maningning na ilaw, walang pulang usok, ni walang sinag mula sa langit na pumupuno sa hangin. Sa halip,
ito ay may simpleng muebles na bato tulad ng mga bangko at mesa. Napuno ng pagkalito si Severin at naisip niya kung ito na ba ang pahingahan ng mga nakatatandang Dragonoid. Sa kanyang pagkalito, isang malakas na aura ng mga alituntunin ang bumalat sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang matalim na banal na pandama, agad niyang natukoy ang pinagmulan ng mga pagbabago, at lumakad ng may determinasyon, at napadako ang kanyang paningin sa isang kahon ng jade na nakapatong sa istenti na gawa sa green gold. Binuksan niya ang kahon at nakita ang 5 buto na kasing laki ng hinlalaki, na puno ng kasaganaan ng mga alituntunin at prinsipyo. Ang mga ito ay kasing liwanag na kailangan mo pang ipikit ang mga mata para hindi masaktan ang paningin. Kasabay nito, ito ay pumipintig ng buhay habang walang humpay na sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid. Kahit na isang level 6 Supreme Paragon tulad ni Severin ay napuno ng hindi mapigil ang pagnanais na kainin at linisin ang mga ito. Maari kaya ito ang buto ng isang celestial herb, bulalas niya na halos mawalan ng boses. Hindi tulad ng 9th grade herbs na may dala ng mga alituntunin ng langit at lupa. Ang mga butong ito ay nagliliwanag ng dalisay na liwanag ng immortal na may siksik na purple na enerhiya. Wala nang ibang kayamanan na makapagdudulot ng ganoong kasabikan sa kanya maliban sa maalamat na celestial herb na ito. Ang mga halamang gamot na ito ay matagal nang nawala sa Blue Realm, na nag-iwan na lamang ng mga kwento tungkol sa kanilang pag-iral. Ang tawag na celestial herb mismo ay nagpapakita ng kanilang kahalagahan. Ipinanganak mula sa langit at lupa at may taglay na mga alituntunin. Ang mga halamang gamot na ito ay kayang mabuhay sa loob ng napakatagal na panahon tulad ng kakanyahan at dugo ng isang tunay na immortal. Hindi kailanman inisip ni Severin na maari niyang matagpuan ang ganitong kayamanan sa loob ng palasyo ng dragon. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, ang mga ninuno ng Dragonoid ay may kapangyarihan sa Blue Realm sa loob ng maraming milenyo. Ito ay ang 1000 henerasyon, na ginagawa silang pantay sa isang sacred land. Tuwang-tuwa si Severin na natagpuan ang mga buto kahit na hindi niya alam kung ano talaga ang mga ito. Kung may papalaki niya ang mga ito at aanihin ang bunga, malaki ang posibilidad na maging isang tunay na immortal siya. Ang celestial herbs ay sumasalamin sa kabuuan ng alituntunin ng langit at lupa, kaya kahit ang kakanyahan at dugo ng isang tunay na immortal ay mahina kumpara dito. May nanginginig na kamay, maingat na inilagay ni Severin ang mga buto sa kahon ng jade at inilagay ito sa kanyang panloob na mundo. Nasiyahan, maingat niyang sinuri ang silid gamit ang kanyang banal na pandama bago umalis. Ang Dragonoids ay namana ang napakaraming bagay mula sa kanilang mga ninuno. Sino ang mag-aakala na mayroon pa silang mga buto ng celestial herbs na ito, bulong ni Severin. At gayunman, pinipili nilang panatilihin ang ganitong kayamanan sa halip na gamitin ito ng maayos. Hindi ko masasabing nagrereklamo ako. Bumalik siya sa daraanan na kanyang tinahak at nilait ang halos pagkawala ng Dragonoids. Maging ang Dragon Pattern Divine Gold o ang Green Lotus Gold, kahit alin sa mga kayamanang iyon ay pwede sana gamitin upang makagawa ng proteksyon na banal na sandata. Makakatulong ito sa Dragonoids upang labanan ang mga demonyo kahit na wala ang kanilang semi-immortals. Kahit na ipagpatuloy ng mga demonyo, gamit ang dalawang proteksyon na banal na sandata ay madaling matakot si Gren at ang kanyang mga kasama, kaya mapapangalagaan ang pamana ng Dragonoids. Dahil dito, labis na katawa-tawa kay Severin na iniwan lamang ang mga Divine Gold upang mag-ipon ng alikabok sa silid ng kayamanan, habang ang mga buto ay nakatambak sa istenti na parang nakalimutang basura. Hindi alam ni Severin, hindi dahil sa pag-aalinlangan na iniwan ang mga bagay na iyon. Sa halip, ang kasaganaan ng kayamanan ay ginawa ang mga ito na parang maliliit na tinga sa gitna ng napakaraming yaman. Sa nakalipas na ilang libong taon, si Darius ang Dragonoid's ancestor ang nag-iisang nakakaalam ng mga lihim na iyon. Sa pamana na umabot sa maraming siglo, ang mga Dragonoid ay may napakaraming kayamanan na higit pa sa kailangan ng kanilang angkan. Dahil dito, bihira itong nabibigyan ng pansin. Nang buhay pa si Darius, itinuturing niya ang 2 piraso ng Divine Gold bilang mga ipinagbabawal na bagay na hindi dapat ipakita sa kahit kanino. Sa kasamaang palad, maaga siyang namatay at hindi niya nagawa ng paraan ang maraming bagay. Dahil dito, ang natitirang Dragonoid elites tulad nina Emmer at Calvert ay walang alam sa pagkakaroon ng Divine Gold sa kayamanan.
Habang bumabalik si Severin sa parehong daraanan, agad niyang nakasalubong sina Heath, Mona, at ang iba pa. Lumapit si Heath kay Severin na may ngiti at tinanong, ano ang mga kayamanan na nahanap mo? Ipinakita niya ang isang berdeng pil na naglalabas ng banayad ngunit mabangong amoy. Ang pil, na kasing laki ng hinlalaki at may 9 na gintong guhit, ay naglalaman ng kakanyahan ng buhay na napakalakas na ang enerhiya ng isang tao ay maaaring tumaas sa simpleng paghinga ng amoy nito. Ang Scripture Peel. Natagpuan mo ang isang kayamanan, bulalas ni Severin na nagulat. Bilang isang 9th grade Peel, hindi lamang para sa level 9 Supreme Paragon tulad ni Heath ang Scripture Peel. Ito rin ay may malaking halaga para sa mga nagsisimulang alchemist na nais hasain ang kanilang kakayahan. Ang pagkakaroon ng ganitong peel ay nagbibigay halimbawa kung saan maari mag-practice ang isang alchemist, dahil makakatulong ito sa pagpapatalas ng kanilang kasanayan at mas maunawaan ang alchemy. Mas mahalaga ang makakuha ng kaalaman mula sa peel kaysa kainin ito. Bukod sa peel na iyon, marami pang ibang bagay ang nakuha ni Heath, tulad ng metal na oro at iba pang mga 8 hanggang 9th grade herbs. Ang ngiti ni Heath ay nagpapakita ng kanyang kasiyahan, alam niyang nagulat si Severin sa peel. Binalik niya ang peel at pinangalagaan ito na parang pinakamahalagang ari-arian, ngunit agad siyang naging mapagpakumbaba at sinabi, dumaan ako sa maraming silid at ito ay natagpuan lang ng pagkakataon. Kung makakita ako ng 2 pa, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang isa. Sandali namang napanganga si Severin sa pagmamayabang na iyon. Sa isang ikot ng ulo, ngumiti siya at sinabi, isa lang yung Scripture Peel. Hindi naman ako ganoon kagusto ng isa. Natigilan si Heath sa sinabi at pakiramdam niya ay nagmamalaki lang si Severin. Scripture Peel ito, para sa langit. Ang simpleng katotohanan na ito ay isang elite quality 9th grade peel ay ginagawa itong bihira sa Blue Realm. Maaari nitong tulungan ang Supreme Paragon Practitioners sa kanilang pag-angat sa level 9, at para sa mga alchemy masters tulad ni Severin, ito ay mahalagang sanggunian sa pananaliksik. Nakakatawa isipin na hindi interesado si Severin sa ganitong bagay. Habang naibalik ni Heath ang kanyang composure, biro niya, kung ganon, bakit hindi mo ipakita sa akin ang mga kayamanan na nahanap mo? Narito, sagot ni Severin ng maikli habang ipinakita ang Dragon Pattern Divine Gold. Sa isang iglap, nagbago ang paligid, na napuno ng liwanag ang langit habang namumulaklak ang gintong lotus at umiikot ang pulang usok sa paligid nila. Ang pabago-bagong lakas ng dugo at enerhiya mula sa ore ay umangat sa anyo ng usok, na may kasamang putok sa hangin. Namulat ang mga mata ni Heath sa hindi makapaniwala. Iyan ay isang piraso ng Divine Gold. Sa tabi niya, nanahimik si Mona na hindi makapaniwala, kasabay ng damdamin ni Heath. Akala niya ay nakakuha si Heath ng napakalaking material, ngunit ang revelasyon ni Severin na nakuha ang Divine Gold ay higit sa kanyang inaasahan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2855. Sa wakas, naunawaan ni Heath kung bakit hindi interesado si Severin sa Scripture Peel. Ang halaga ng Divine Gold na nakuha ni Severin ay higit pa sa lahat ng nakuha ni Heath. Muling bumalik sa katotohanan si Heath mula sa pagkagulat at may halong sakit at inggit sa mukha. Sok, walang kapantay ang iyong swerte. Narinig niya minsang ibinigay ni Lumino kay Severin ang isang piraso ng Divine Gold nang dinala siya ni Rinold sa Delhi. Nang bamiyahe si Severin sa North Sea, binigyan siya ng isa pang piraso, matapos kilalanin siya ni Jackson, ang kanilang Grand Priest. Bukod pa rito, nakuha rin ni Severin ang 2 pang piraso mula sa Treasure Room. Ang dami ng Divine Gold na hawak ni Severin ay nagdulot kay Heath ng matinding inggit. Ang Divine Gold ay hindi pangkaraniwan at pinahahalagahan bilang raw material para sa paggawa ng proteksyon na banal na sandata. Kahit ang level 9 Supreme Paragons ay nanaisin ang ganoong kayamanan. Kahit na nag-practice ng maraming siglo at nakuha ang respeto ng marami bilang level 9 Supreme Paragon, kulang pa rin kay Heath ang proteksyon na banal na sandata at kailangang umasa sa pinakamahusay na espiritual na sandata. Magkukunwari siyang hindi naiinggit kung sasabihin niya iyon. Sa isang kaunting ngiti, sinabi niya,
Ngayon naiintindihan ko kung bakit hindi ka kumilos nang sinabi ko sa iyo ang tungkol sa scripture peel. Literal kang nakatama sa ginto. Tahimik nang umiti si Severin habang inilalagay muli ang dragon pattern divine gold sa kanyang storage ring. Swerte lang ako. Napakaraming kayamanan ang naipon ng Dragonoid sa daan-daang libong taon. Kung hahanapin mo pa ng mas matagal, baka makakita ka ng ilang nakatagong yaman. Lubos na nagpapasalamat na si Severin sa 2 piraso ng divine gold at mga buto ng celestial herb. Lumakad si Heath at nagpatuloy sa kanyang daraanan. Samantala, si Mona na nakatayo hindi kalayuan ay tiningnan si Severin na may inggit at nagkomento, "Tila pabor ang tadhana sa iyo, maging sa talento o sa mga mahalagang nakukuha tulad ng divine gold. Wala na kaming magagawa kundi mainggit sa iyo." Tumanggo siya na may ngiti bago maayos na nagpaumanhin din sa kanyang sarili. Pagkatapos makita silang umalis, lumabas si Severin sa silid ng kayamanan. Sa labas ng silid, inaalagaan pa rin ni Adrian ang kanyang mga sugat sa loob ng bulwagan habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang pagsisiyasat. Sa nakaraang laban, naipakita niya ang kanyang kakayahan at natakot si Gren na umalis. Gayunpaman, ang mga dating sugat niya ay hindi pa gumagaling at may maputlang ekspresyon siya bilang resulta. Nang makita si Severin, tinanong ni Adrian, "Nakakuha ka ba ng kahit ano?" "Siyempre, may nakuha akong ilang mahahalagang kayamanan. Iniwan ko ang marami pang ibang bagay tulad ng metal na oro para sa iba pang disipulo," sagot ni Severin habang sumama kay Adrian at umupo ng cross-legged sa tabi niya. Lumipas ang halos 4 na oras, lumabas ang mga disipulo na may mga ngiti ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Matapos tiyakin na lahat ay naruroon, winala ni Adrian ang kanyang kamay at dinala silang muli sa Summon airship bago mawala sa Eastern Sea. Ilang sandali, muling lumitaw ang airship sa gate ng Sacred Land. Pagkatapos magpaalam kina Heath at sa iba pa, sumugod si Severin sa puwang at bumalik sa Enchanted Peak. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama at napag-alaman na si Diane at ang iba pang babae ay nagkakahiwalay, kaya nagpasya siyang pumasok sa kanyang training room at kunin ang mga buto ng celestial fruit. Bagaman napakahalaga, parang bato lang ang gamit ng mga ito kung hindi itatanim. Tinitingnan ni Severin ang makinang na buto sa kanyang kamay at kumunot habang nag-iisip. Paano ko ba ito palalaguin? Ang ordinaryong herbs ay maaaring itanim ng diretsyo sa Enchanted Peak, ngunit iba ang mga butong iyon bago nabuo sa pagsipsip ng mga batas ng langit at lupa. Ang pagpapalaki nito ay mangangailangan ng higit pa sa espiritual na enerhiya. Habang iniisip ni Severin ang suliraning iyon, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Severin ang isang biglaang pagkaunawa. Kung ang binhing ito ay sumisipsip ng mga batas, at kakarating ko lang sa malaking tagumpay sa batas ng paglikha, maaaring maitanim ko ito sa aking panloob na mundo. Maaaring magsilbing nursery ang mundo sa loob niya para sa pagpapaunlad ng ganitong mga halamang gamot. Bukod pa rito, ang batas ng paglikha ay kayang magdala ng bagay mula sa wala, bukod pa sa pagbabalik ng buhay ng hindi gaanong nahihirapan. Ang mga binhi ay naiwan ng hindi nahawakan sa mahabang panahon, at ang paggamit ng batas ng paglikha ay maaaring maging paraan upang pukawin silang tumubo. Kasabay nito, ang ilog ng panahon ay dumadaloy sa kanyang panloob na mundo. Ang oras sa loob ng 100 talampakang radius sa sentro ng ilog ay tila bumibilis tulad ng 20 beses na pagbilis ng oras sa loob ng tore ng Green Emperor. Nariyan ang pagkakataon upang magbigay buhay sa mga tuyong binhi. Sa kaisipang iyon, mabilis na dinala ni Severin ang mga binhi sa kanyang panloob na mundo. Nang maayos silang naipwesto sa tabi ng mahabang ilog ng panahon, mahinahong iniugnay niya ang kanyang isip at agad na nakipag-ugnayan sa batas ng paglikha upang pag-ibayuhin ang isang likidong espiritual na kasing laki ng gilingang bato na puno ng sigla. Maingat niyang inilapat ang isang patak ng likido sa mga binhi, ngunit nakalulungkot na 4 sa 5 ay masyadong luma upang tumubo kahit na sa tulong ng natural na mga batas. Sa kabutihang palad, ang huling natitirang binhi ay tila nagbago sa harap ng kanyang mga mata. Ang matigas na balat ng binhi ay pumutok habang sumibol ang berdeng usbong at nanimilya sa lupa. Sa loob ng ilang sandali, lumaki ang usbong at naging panla, at ang panla ay nagsimulang sumipsip at lunukan ang batas ng paglikha ng walang tigil.
Ilang araw ang lumipas sa panlabas na mundo, at sa panahong iyon, ang panla ay lumago, namulaklak, at namunga. Naging 10 talampak ang puno ito. May ilang peras na nakasabit sa mga sanga, na naglalabas ng kaakit-akit at matamis na bango. Ang mga peras na iyon, na may berdeng tangkay, ay namula sa ilalim ng sikat ng araw at naglabas ng mas matinding amoy. Habang hinog, sumiklab ang mga sinag ng liwanag at pinailawan ang kalangitan. Ang naglalagablab na mga batas sa pulang balat ay nagbago at naging mga inskripsyon, na tila mainit na uling na kayang sunugin ang paligid. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang pagkabigla sa tanawing iyon, Celestial Peach. Ang Celestial Peach ay lubhang naiiba sa mga karaniwang prutas, na may immortal na liwanag na nagliliwanag sa makinang na kulay. Kinuha ni Severin ang dalawa at dinala palabas mula sa kanyang panloob na mundo. Ang paglaki ng celestial na prutas ay naglabas ng kaleidoscope ng liwanag na pumuno sa buong kuweba. Ang scarlet na mga kulay ay kumalat sa kalangitan at pinagalaw ang natural na liwanag. Samantala, ang liwanag mula sa langit ay tila nakipag-ugnay sa mga kulay sa ibaba. Kasabay nito ay isang banayad na simoy ng hangin na may dalang kulay lilang ulap. Ang tanawin ay sapat upang magulat ang sinumang kasama niya sa kuweba. Hawak ni Severin ang Celestial Peach at nadiskubre niyang sobrang init ng mga ito. Halos napaso ang kanyang mga palad, at bahagya siyang nagulat. Bilang Level 6 Supreme Paragon, mayroon siyang pisikal na katangian na kasing lakas ng tunay na dragon. Kahit ang ordinaryong panangga ng banal na sandata ay maaaring mahirapan sa kanyang balat, ngunit halos napaso ang kanyang mga palad sa mga Celestial Peach na kasing laki ng kanyang palad. Pinakalma niya ang sarili at maingat na dinala ang isang peras malapit sa kanyang ilong, na nakadama ng kakaiba at matapang na amoy. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang umapaw ang enerhiya sa kanyang katawan, lalo na ang mga batas na may katangiang apoy na nagkaroon ng malinaw na pag-unlad. Ang tanawin ay parehong nagpasaya at nakagulat kay Severin. Ang Celestial Peach ay tila nagpapalutang sa kanyang katawan at nagpapataas ng kanyang pagkaunawa sa mga batas. Sa pag-inom, maaaring makamit niya agad ang pag-usad sa Level 7 Supreme Paragon. Sa ganitong pananaw, nararapat itong tawaging Celestial Herb. Nang kanyang kagatin ang peras, ang malinamnam na katas nito ay umagos sa kanyang bibig at nagbigay ng masarap na lasa. Kasabay nito, ang enerhiya sa katawan ni Severin ay biglang dumami, na bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa sa init. Ang enerhiya na ito ay napakalakas, sabi ni Severin sa pagkagulat nang maramdaman niya ang init mula sa kanyang tiyan hanggang sa lalamunan. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang e-channel at sumipsip ng enerhiya mula sa peras. Mga agos ng naglalagablab na enerhiya ang damaloy sa kanyang mga ugat at sa Sky High Point bago tuluyang nagtipon sa panloob na mundo. Tila nabalot ng apoy ang langit at lupa sa isang malaking lugar, na parang naglalagablab na pulang ulap. Sa loob ng silid pagsasanay, lumaki ang katawan ni Severin na parang lobo. Isang kisap ng pulang liwanag ang sumabog, at bumuga ang nag-aalab na singaw mula sa kanyang ulo. Lahat ay nanginginig sa loob ng kanyang panloob na mundo, at hindi mabilang na mga batas ang nagsimulang lumitaw sa sandaling iyon. Nagkumpetensya sila upang higitan ang isa't isa, na nagresulta sa liwanag na bumuhos ng kulay. Pinakamabuhay sa mga batas na iyon ay ang batas ng apoy, mula rito ay sumibol ang banal na kadena ng kaayusan na kasing haba ng braso ng sanggol. Ang mga pulang bakal na kadena ay tila nagkaroon ng kulay dahil sa init, at may narinig na pagkalansing habang pinaghihiwalay ang hangin. Ang kapangyarihan ng peras ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Ang hangin ay hamampas at nagtaas ng buhangin at usok, na sinira ang napakaraming magulong enerhiya sa hangganan at ginawang sustansya na nagpapalusog sa mundo. Di nagtagal, mula sa 150 milya, lumago ito sa 160 milya, pagkatapos ay 170 milya, at sa huli ay umabot sa halos kalahating milyong milya. Huminto lamang ito nang maabot ang laki na katulad ng Blue Realm. Ang lugar sa bagong pinalawak na teritoryo ay tigang dahil ito ay bago pa lamang. Nang makita ito ni Severin, agad niyang inilabas ang kanyang Solar Spirit mula sa kanyang Upper Energy Core at iniutos na pumasok ito sa kanyang panloob na mundo.
Pagpasok ng kanyang solar spirit, mahinahong itinaas niya ang kanyang kamay at inialay ang malaking halaga ng enerhiya upang bumuo ng madidilim na ulap. Dahil sa makapangyarihang medisinang kapangyarihan ng fire attribute Celestial Peach, ang mga batas ng apoy sa katawan ni Severin ay naging masigla, na sinusunog ang madidilim na ulap at ginawang naglalagablab na ulap. Una niyang inihanda na tawagin ang ulan, ngunit nang makita ang mga naglalagablab na ulap na lumilitaw at pinatuyo ang singaw ng tubig sa hangin, naramdaman niya na maaaring hindi umayon sa plano. Kung hindi niya mapatatag ang lupa sa oras, ang kakulangan ng walang hanggang enerhiya ng lupa ay magdudulot ng pagkaka-absorb ng bagong pinalawak na lugar sa magulong mundo sa labas. Ang barrier sa kanyang panloob na mundo ay mas mahina kaysa sa Blue Realm, at kahit ang pinakamaliit na kaguluhan ay maaaring magpabago sa lahat. Ang panloob na mundo ay pundasyon para sa kaliwanagan ni Severin, at walang puwang para sa pagkakamali. Ang kanyang solar spirit ay sumabog na may dakilang aura, habang ang kanyang banal na pandama ay konektado sa pinagmulan ng mundo, habang isinasagawa ang Dharma energy. Habang siya ay humihinga, ang kanyang solar spirit ay lumaki at naging napakalaking higanti. Ang ulo ng higanti ay napapalibutan ng bughaw na langit, at ang mga paa nito ay nasa maputik na lupa. Mga batas ang kumikislap sa katawan ng higanti, na nagtatagpo sa mga braso bago agad na nag-activate. Bumangon ang solar spirit giant at hinawakan ang langit at lupa ng buong lakas. Ang kanyang paghinga ay naging ulap at ulan, habang ang kanyang mga mata ay parang maliwanag na araw. Di nagtagal, ang nakakatakot niyang enerhiya ay yumanig sa buong mundo. Sa pagdaan ng oras, bumuhos ang malakas na ulan at pinatay ang init sa bitek-bitek na lupa. Hindi mabilang na mga batas ang pumulibot sa solar spirit giant, na nagbigay sa kanya ng anyo na parang sinaunang Diyos na lumitaw mula sa ilog ng panahon. Ang kanyang kapangyarihan ay kasing dakila ng langit at lupa, at ang sinumang makakita sa kanya ay mararamdaman kung gaano kaliit at walang halaga sila. Pinatay ng malakas na ulan ang init mula sa lupa at lumitaw ang mga ilog. Samantala, ang mga patak ng ulan na nabago ng espiritual na enerhiya ay pinagsama sa batas ng paglikha. Sa loob ng maikling panahon, ang malalaking puno ay nagsimulang tumubo. Ang damo ay yumuyuko sa hangin, habang ang mga ibon ay lumilipad sa kalangitan. Kahit ang mga bundok ay napuno ng maganda at makukulay na bulaklak. Sa sandaling iyon, may narinig na malinaw na tunog sa isip ni Severin. Ang aura sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas, na nagbigay daan sa kanya upang lampasan ang bottleneck ng kanyang level 6 Supreme Paragon. Naabot niya sa wakas ang level 7 Supreme Paragon. Ang breakthrough ay nagdulot ng labis na pagtaas ng enerhiya sa kanyang katawan, at sa maikling panahon, ang buong panloob na mundo ay napuno ng makapal na espiritual na ulap. Sa panlabas na mundo, unti-unting bumabalik sa orihinal na anyo ang katawan ni Severin matapos itong lumaki na parang lobo kanina. Ang kamangha-manghang aura ng level 7 Supreme Paragon ay umalangaw sa kalawakan, na kumalat sa buong cave paradise. Ang breakthrough ay walang marangyang himala ng gintong liwanag na tumatagos sa langit. Sa halip, hindi mabilang na shockwaves ang sumabog sa kalangitan. Holy moly! Ginawa na ba ni Severin ang isa pang breakthrough? Ngunit hindi ba kakagawa niya lang ng breakthrough ilang araw na ang nakalipas? Dapat siyang kumain ng celestial herb o divine peel. Lahat ng spiritual energy sa lugar na ito ay tuluyang naubos dahil sa kanya. Maraming disipulo na nasa malalim sa kanilang pagsasanay ay biglang nagising dahil sa malakas na pag-alon ng aura. Naging walang salita sila sa nangyari. Bagaman nagreklamo sila tungkol sa pag-ubos ng spiritual energy ni Severin, ang kanilang puso ay puno ng paghanga sa kanyang kakayahan. Sa pinakaloob ng Sacred Land, handa na si Adrian na alagaan ang kanyang mga sugat nang maramdaman niya ang breakthrough ni Severin. Bigla siyang tumayo, at ang kanyang tingin ay tumagos sa kalawakan patungo sa Enchanted Peak. Pagkalipas ng tila walang katapusang sandali, inalis ni Adrian ang kanyang tingin at bulong niya. Your talent knows no bounds. Hindi ko pa narinig o nakita ang isang tao na may kakayahang katulad ng sa iyo. Ang iyong breakthrough ay laging dumarating ng walang kahirap-hirap. Simula nang pumasok si Severin sa sekta, ang ganitong mabilis na breakthrough ay naging halos karaniwan na para sa karamihan.
Subalit naintriga si Adrian sa kasalukuyang breakthrough dahil ilang araw lamang ang nakalipas, naabot na ni Severin ang level 6 Supreme Paragon. Pagkatapos, sa ilang araw lamang, muling nagawa ni Severin ang breakthrough. Hindi maiwasan ni Adrian na mag-isip kung ang kanyang disipulo ay reinkarnasyon ng isang immortal na nilalang. Ang ganitong pangyayari, kung totoo, ay hindi maaaring mangyari sa ganoong bilis. Is he the chosen one? Tanong ni Adrian sa sarili. Samantala, ang iba pang Supreme Paragon Elder sa ibang bahagi ng Sacred Land ay kapwa na mangha. Abala si Heath sa paggawa ng ilang peel sa Third Mountain nang ang aura ay magdulot ng pagka-distract sa kanya. Biglang bumuga ang itim na usok mula sa kanyang kawali na sinira ang nilalaman. Siya ay namangha sa sobrang galing ni Severin. Sa Fourth Mountain, abala si Mona sa pag-aayos ng kanyang mga nakuha mula sa Eastern Sea Dragon Palace nang ang biglang aura ay huminto sa kanya. Sa Cave Paradise napunta ang kanyang atensyon at wika niya. His strength is beyond compare. Hindi niya alam ang kaguluhan na idinulot niya dahil sa breakthrough, kinuha niya ang Dharma energy mula sa Solar Spirit Giant at tumingin sa kamangha-manghang mundo sa harap niya. Ang Celestial Peach ay karapat-dapat sa pangalan nito. Pinalawak ang kanyang inner world mula 150,000 hanggang 500,000 milya at nagtulak sa kanya sa level 7 Supreme Paragon. Ngunit hindi iyon ang lahat. Naramdaman ni Severin ang malaking 30% pagtaas sa Rule of Fire dahil sa peras. Ang kanyang mastery sa Basic 5 Elements Rules, na tumutukoy sa balance, earth, water, fire, at wind ay higit na lampas sa ordinaryong practitioners. Sa aspeto ng creation at swordsmanship, kakaiba ang kanyang galing. Ang Rule of Fire ay nauunawaan lamang ng 20% at hindi pa niya naabot ang itinuturing niyang proficiency. Sa kabila nito, ang fire attributes niya ay pinalakas ng Celestial Peach sa napakalaking 30% na lalo pang nagpapalakas sa kanya. Sa pusong puno ng tuwa, itinuro ni Severin ang kanyang divine senses patungo sa peach tree sa labas ng River of Time. May 8 Celestial Peach dito. Kung kakainin ko ang lahat, malaki ang posibilidad na maabot ko ang immortality. Bagaman dati siyang nag-aalala tungkol sa requirements ng pag-unawa sa rules ng langit at lupa, ang pagpapalawak ng kanyang inner world ay mangangailangan ng napakalaking resources. Ngunit sa pagkakaroon ng Celestial Peach, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Severin. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata, at mainit na hangin ang lumabas sa kanyang ilong na parang umuungal na dragon na ilang talampakan ang haba. Habang naramdaman niya ang malakas na agos ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, nagkuyom ng kamao si Severin. May narinig na pagputok mula sa kanyang mga kuko, habang ang kanyang mga kalamnan ay lamusong sa kahabaan ng kanyang mga braso bilang patunay ng kanyang bagong lakas. Hindi maiwasan ni Severin ang pakiramdam ng kasiyahan matapos masaksihan ang pagbabagong iyon. Ang kanyang lakas ay teknikal na walang katulad sa lahat ng Supreme Paragons. Ang pag-akyat sa level 7 Supreme Paragon at may trillions ng cell universes sa kanyang kontrol, ang kanyang enerhiya ay nalampasan na ang dating hangganan. Mas mahalaga, ang kanyang pamilyaridad sa iba't ibang mga batas ay napalalim sa punto na madali na niyang maistorbo ang Divine Chain of Order sa isang simpleng galaw. Sigurado akong ako ang mananalo kung muling makaharap ko si Baldwin, sabi ni Severin nang may kumpiyansa. Ang kanyang panloob na mundo ay mabilis na lumawak matapos kainin ang peras. Ang rules of heaven and earth ay naging mas komplikado, at ang kanyang enerhiya ay kasing lakas ng mga ulap at hamog. Naging puwersa siya na dapat pagtuunan ng pansin sa mga kapantay niya kahit hindi na gumagamit ng anumang banal na sandata. Kung gagamitin niya ang Loren Divine Blade at Green Emperor's Tower, maaari niyang labanan kahit ang clone ni Baldwin sa kabila ng lahat ng mga diskarte at pamamaraan ng huli. Matapos kolektahin ang kanyang mga naiisip, tumayo siya at agad na lumabas ng silid. May ilang Celestial Peach pa, ngunit hindi siya nagmamadaling kainin ang lahat. Bagaman kapaki-pakinabang ang mga ito, ang umasa lamang sa kanila para sa pag-unlad ay kadalasang nagdudulot ng problema sa hindi matibay na pundasyon. Mas pinili niyang huwag isakripisyo ang kanyang posibilidad sa pag-unlad, kaya lumabas si Severin sa kanyang pagsasanay sa sandaling nagawa ang breakthrough.
Sa ganitong paraan, unti-unti niyang maiaayos ang kanyang bagong pinalawak na inner world, at masisiguro ang matibay na pundasyon. Nang lumabas siya sa training room, biglang nagbago ang paligid. Sa oras na muling nakabalik ang kanyang pakiramdam, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang guro, si Adrian. Gulat sa breakthrough ni Severin, tinawag siya ni Adrian para sa pagtatanong. Pinagmasdan niya ang nakamamanghang aura ni Severin at nakita nitong puno ng kapangyarihan ng Level 7 Supreme Paragon. Ang iyan lamang ay sapat na upang maramdaman ng isang semi-immortal tulad niya ang takot. Ang kanyang puso ay tumibok sa halo ng takot at paghanga, sapagkat ang kapangyarihan ng kanyang disipulo ay tunay na mabagsik. Pagkatapos kumalma, iwinagayway ni Adrian ang kanyang kamay at lumitaw ang isang stone table kasama ang mga stone stools. Severin, nagsimula siya, nais mo bang ituon ng pansin sa pagpapahusay ng iyong pisikal na katawan o sa pagpino ng iyong enerhiya ngayon na naabot mo na ang solar spirit state? Ang isang practitioner na naabot ang level 7 Supreme Paragon ay maituturing na isa sa iilang puwersang makapangyarihan sa buong mundo. Kaya tiningnan ni Adrian si Severin bilang kapantay niya at nagbigay ng payo bilang ganoon. Nais kong ituon ng pansin sa pagpapahusay ng aking pisikal na katawan, sagot ni Severin matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay higit na nakahihigit sa kanyang enerhiya, at sa tulong ng Celestial Pitch, tiwala siyang mapapahusay niya ito ng mabilis. Sa oras na umakyat siya sa ranggo ng semi-immortal, magiging pinakamalakas siyang semi-immortal na nabubuhay. Ang sagot ni Severin ay nakagulat kay Adrian, na hindi inaasahan ang ganoong ambisyon mula sa kanyang disipulo. Tinanong niya sa pagkabigla, ang pagperpekto sa pisikal na anyo ay hindi madaling makamit. Maaari kong sabihin na marahil tanging ang Barbaric's Grand Priest, si Jackson at ang leader ng Great Thunderbeat Temple ang maaaring mag-angkin ng pisikal na anyong perpekto. Matatag na sumagot si Severin. Ang aking pisikal na anyo ay kasing lakas ng dragon. Kung ikukumpara sa enerhiya, ang pagpapahusay sa pisikal na katawan ay mas natural para sa akin. Natahimik si Adrian at pansamantalang nawala ng sasabihin. Pagkatapos ng sandali, ngumiti siya ng bahagya at nagwika. Sa ganitong kaso, hihingi ako ng tulong mula sa parehong individual upang suportahan ang iyong cultivation. Sa aking gabay at iyong determinasyon, umaasa akong magiging semi-immortal ka sa nalalapit na hinaharap. Ang ideya na maaaring maging tunay na immortal si Severin agad ay hindi pa niya kayang isipin. Kung magiging semi-immortal si Severin, magkakaroon ng Gronde 1 Sacred Land ng dalawang semi-immortals na kayang harapin ang anumang sakuna ng madali. Ang tunay na immortalidad ay nangangailangan ng perpeksyon sa espiritu, enerhiya, at asensya, isang gawaing itinuturing na halos imposible maliban sa iilang pinili. Kabanata 2860. Sa ngayon, mayroong higit sa 10 semi-immortals sa buong Blue Realm, kasama ang 9 Sacred Lands at 8 Ancient Families. Marami sa kanila ang nanatili sa yugtong iyon sa loob ng 10,000 taon, at nahaharap sa mga hindi malalampasang bottleneck. Iyan ay patunay sa napakabigat na hamon ng pag-abot sa tunay na immortalidad. Bagaman si Severin ay level 7 Supreme Paragon pa lamang, ang aura na taglay niya ay tunay na nagdulot kay Adrian ng pangamba, na parang may nakaka-intimidate na enerhiya mula sa kanya. Gayunpaman, patuloy na lumalago ang paghanga at pagpapahalaga ni Adrian kay Severin, kaya ibinahagi niya ang kanyang sariling karanasan at kaalaman sa pag-abot hanggang sa semi-immortal. Pagkatapos ng pag-akyat ni Severin sa level 7 Supreme Paragon, nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa Gronde 1 Sacred Land. Marami sa mga pangunahing Supreme Paragons ang bumalik mula sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa labas ng sekta. Bumalik na rin sina Rinold at Wallet na nagbabantay sa Delhi. Sa pagpasok ng mga semi-immortal sa laban, ang pagkakaroon ng dalawang level 9 Supreme Paragons ay tila hindi gaanong nakaaapekto sa depensa ng Delhi. Ang katahimikan ay tumagal ng halos kalahating buwan hanggang sa isang nakakatakot na aura ang dumaan sa buong realm, yumanig sa Midland at nagdulot ng alarma sa Gronde 1 Sacred Land. Tumingin si Severin mula sa Enchanted Peak at nakatuon ang tingin sa malayong kalangitan. May kunot sa kanyang noo habang pinagmamasdan ng malabong purple mist na dumadaloy sa abot tanaw.
Iyon ang direksyon ng Primordial Sacred Land. Sa loob ng Cave Paradise ng Primordial Sacred Land, ang 10,000 talampakang spiritual mist ay biglang naglaho sa ibabaw ng maliit na bundok. Ang tuktok ay nababalot ng kumikislap na immortal lights at nagtitipo na spiritual essence. Hindi mabilang na bitik ng liwanag ang umabot sa kalapit na kalawakan, kasunod ang pag-usbong ng malawak na purple mist na tila pininturahan ang buong mundo ng kulay ube. Isang matandang lalaki na may katamtamang tangkad at payat na pangangatawan ang lumabas mula sa training room sa bundok na iyon. Nakasuot ng madilim na itim na shirt na may gintong berda, may scarf, jade belt, at sapatos na may disenyo ng ulap. Katulad ng isang tunay na immortal na bumababa sa mortal na mundo, ang katauhan ay napapalibutan ng purple at rosas na liwanag ay naglalabas ng aura ng takot, may daan-daang batas na umiikot sa kanya na parang magkakaugnay na dragon. Isang simpleng paggalaw ng kamay niya ay kayang manipulahin ang panahon. Ang individual na iyon ay si Daryl, na nagtatago sa kanyang pagsasanay upang gumaling sa kanyang mga sugat. Paglabas niya mula sa silid, sinunggaban niya ang pagkakataon na pagbutihin ang kanyang pag-abot. Taglay niya ang enerhiya na sapat upang baguhin ang mundo, at bagaman hindi pa niya naabot ang tunay na immortalidad, nasa bingit na siya ng pag-abot nito. Mas mabilis na tinahak ni Daryl ang landas tungo sa immortalidad kumpara sa lahat ng ibang semi-immortals. Utang niya iyon sa pagkain sa Dragonoid Elder na si Darius, na ang enerhiya at dugo ay tuluyang natunaw. Naramdaman ang agos ng enerhiya sa kanyang katawan, at ang kalahating nakapikit na mga mata ni Daryl ay biglang bumukas, ang malamig na titig ay tumagos sa hamog. Sa sandaling iyon, na-detect na ni Baldwin ang paglabas ni Daryl. Nilusob niya ang kawalan at lumitaw upang batiin siya. Congratulations! Samantala, dumating si Gren at nasaksihan ang nakamamanghang aura ni Daryl. Nabigla sa paghanga, yumuko siya sa harap ni Daryl. Ang kanyang isip ay puno ng takot, at nag-isip kung baka lihim nang naabot ni Daryl ang immortalidad. Pagkatapos, iniunat ni Gren ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Your emergence from seclusion brings great joy to our three lands. Agad namang ipinaliwanag ni Gren ang nangyari sa Northern at Eastern Sea. Bagaman si Daryl ay nasa pagsasanay, malinaw sa kanya ang mga insidente na naganap at pinahinto si Gren. I know I will deal with Severin.